yung pagdinig sa kaso, ginawa ng wanted, ginawa ng fugitive, nilagyan pa ng patong sa ulo. Hanggang ngayon, hindi pa niya maipaliwanag yung kapalpakan ng kunyari ay na checkpoint na drugs. Ito rin yung yung mga mukhang ito rin yung tao na mukhang mastermind, no? Doon sa illegal raid na ginawa sa mga KOJC properties. Inanunsyo araw ng Lunes ni DILG Secretary Benhur Abalos Jr. ang reward money laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy at 5 iba pa na kapwa-akusado nito. At ang naturang anunsyo ay inulan ng batikos at katanungan. Kabilang sa nagbigay ng kanyang pananaw ang political commentator na si Jay Sonza. Ani Sonza, kaduda-duda ang paglalabas ng 10 milyong piso na reward money laban kay Pastor Apollo. Ani bakit daw maglalabas ng pabuya? Gayong hindi pa naman nasisimulan sa korte ang pagdinig sa mga dati nang na-dismiss at binuhay lang ng mga akusasyon laban sa butihin pastor. Yung hindi pa nila nasa-set ng warrant at hindi pa nagsisimula yung kaso, yung pagdinig sa kaso, ginawa ng wanted, ginawa ng fugitive, nilagyan pa ng patong sa ulo. Ang tanong, saan man gagaling yung reward? Sa pondo ba ng taxpayers money? Sa pera galing sa pondo? Galing sa wetting? Galing sa STL? Saan galing yung pera? Sa pulong balitaan ni Abalos, bigo nitong isiwalat kung saan galing ang pondo para sa pabuya. Ang tanging sinabi lang nito ay galing daw sa pribadong individual na nais umanong tumulong sa pagdakip kay Pastor Apollo. Para naman sa abogadong si Attorney Ferdinand Topacio na bilang dating bahagi ng DILG, maraming katanungan sa naturang pabuya. Una rito ay kung sino-sino ang mga taong nagbigay ng pabuya. Pangalawa, ano ang motibasyon ang nasa likod ng napakalaking pabuya? Pangatlo, dapat anyang malaman kung may paglabag ang pagtanggap ng DILG ng donasyon mula sa pribadong individual para ibigay bilang pabuya. Dagdag pa ni Topacio, tila labis ang 10 milyong pisong pabuya laban sa butihing pastor kung ikukumpara sa pabuya ng pamahalaan sa ilang kriminal na individual at teroristang komunistang grupo na nais pabagsakin ng gobyerno. Tingin naman ni Sonza, ginagamit lang daw ni Abalos si Pastor Apollo sa kanyang planong pagtakbo di umano sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Sa halip naman anya na pagtuunan nito ng pansin si Pastor Apollo ay dapat ipaliwanag ni Abalos ang nasabat na shabu sa Alitagtag, Batangas. Hanggang ngayon, hindi pa niya maipaliwanag yung kapalpakan ng kunyari ay na checkpoint na drugs na bilyon-bilyon kuno na hanggang ngayon ay hindi pa malinaw kung nasaan na yung driver, saan nila tinago. O in other words, ito rin yung mukhang ito rin yung tao na mukhang mastermind, no? Doon sa illegal raid na ginawa sa mga KOJC properties. May ilang linggo na nakakaraan. Payo naman ito sa kalihim. Huwag na silang gumawa ng ganong klaseng gimmick kasi sumasablay eh.